Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa araw na ito na iyong ipinagkaloob po sa amin, na nagtipon-tipon po muli kami sa lugar na ito, Panginoon, upang makinig at makapag-aral po ng iyong banal na salita. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, sa iyo sa oras na ito. Nagabayan niyo po kami at pususan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at ng karunungan na nagmumula po sa iyo. Sa oras na ito po, Panginoon, patuloy po namin pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita upang may apply po namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay bilang iyong mga anak sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin at nagdanak ang iyong mahalagang dugo doon sa krus upang kami po ay malinis sa aming mga kasalanan. Namatay ka po para po sa amin upang kami ay maligtas at makarating sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon, sa pang-araw-araw na paggabay niyo po sa amin sa kabila ng paghihirap sa mundong ito at iba't ibang mga kahirapan, mga pag-uusig. Nariyan ka pa rin upang gabayan po kami sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Alam din po namin, Panginoon, na malapit na rin po ang iyong ikalawang pagbabalik dahil sa mga tanda na iyong ibinigay sa iyong mga apostol. Naway po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga tandang ito, ay magising po kami sa aming pagkakatulog bilang iyong mga anak at maging handa sa iyong ikalawang pagbabalik. Sa mundong ito ay punong-puno na po ng kasalanan at punong-puno na po ng kaguluhan dahil sa kasalanan ng lahat ng mga tao dito sa mundong ito. Kaya bilang iyong mga anak na itinalaga dito sa mundong ito, naway gabayan niyo rin po kami sa pangangaral ng iyong banal na salita sa lahat ng mga nilikha dito sa mundong ito upang sila din po ay makatanggap ng tunay na kaligtasan. Naway ang bawat isa po, Panginoon, na yumuyo ko sa iyong harapan, kung meron man po sila mga panalangin sa iyong dakilang pangalan, ikaw nawa ang lahat ng sumagot ng lahat ng ito, Panginoon. Kung may mga kapatiran po kami na hindi po namin kasama ngayon at sila po ay dumadaan sa mga pagsubok sa kanilang buhay pananampalataya, tulungan niyo nawa sila, agabayan niyo nawa sila, at ipaalala niyo po sa kanila yung pag-ibig na iyong ibinigay sa kanila. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran na may mga sakit physically, tulungan niyo nawa sila, Panginoon, na hipuin ang mga karamdamang ito at naway makasama po namin sila sa fellowship na ito po, Panginoon, at sa pakikinig ng iyong banal na salita. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga gawain namin sa iyong iglesia na patuloy niyo po kaming gabayan at patuloy niyo po kaming ingatan. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, subuksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ng Hebreo. Sa aklat po ng Hebreo, chapter 11, Hebreo chapter 11, verse 32 hanggang 34. Hebreo chapter 11, verse 32 hanggang 34. Okay po, so kung nariyan na po tayo, sama-sama po natin itong basahin. At ano pa ang dapat kong sabihin, sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian, naglapit ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. So ito po yung pagbulay-bulayan po natin at pag-aaralan po natin sa maiksing oras na ito. So nakikita po natin dito yung mga taong nilagay dito yung kanilang pananampalataya. Di ba sinabi po dito, sapagkat kukulangin ako ng panahon kung isasalaysay ko pa ang mga patungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David at Samuel at yung mga iba pang mga propeta. So
napakahalaga sa atin na magkaroon po tayo ng reflection para po sa kanilang pananampalataya. So sa oras na ito, yung pag-aaralan po natin patungkol po mismo sa pananampalataya po ni Samson. So maiksi man po yung kwento ng buhay ni Samson dito po sa Biblia, pero mahalaga pa rin po na matutunan po natin kung paano po siya nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya bilang isang Kristiyano, so dapat din po natin matutunan yung mga bagay ng pananampalataya sa ating buhay. So although alam natin na tayo po ay dumadaan sa mga matinding kahirapan dito sa mundong ito, so yung pananampalataya natin ay dapat maging matibay, maging matatag sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at yung pagtitiwala po sa Panginoon. So tingnan natin yung mga background na history po ni Samson. So si Samson po, siya po ay may ama na si Manoah. So napakahalaga po ito kung paano po nagsimula si Samson. So noon po ang mga Israelita ay sinakop po sila ng Filisteo sa loob po ng 40 years. Kaya ang plano ng Diyos sa kanila ay magbigay ng isang hukom para sila ay manumbalik sa Panginoon dahil sa mga kasalanan na patuloy ginagawa nila sa Panginoon. Kaya dito po mismo ay tinalaga ng Diyos si Samson para mailigtas yung mga Israelita sa kamay po ng mga Filisteo. So tingnan po natin kung paano po siya ipinanganak bilang tagapaglingkod para po sa Panginoon. So tingnan natin sa Hukom chapter 13. Sa Hukom chapter 13 verse 2 hanggang 5. Sa Hukom chapter 13 verse 2 hanggang 5. Sa Old Testament po, sa Hukom chapter 13 verse 2 hanggang 5. So babasahin ko po ito, sundan niyo lamang. May isang lalaki sa Sura mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoah at ang kanyang asawa ay Baog at hindi nagkaanak at nagpakita ang anghel ng Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, bagaman ikaw ay Baog at walang anak, ikaw ay maglihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak at inuming nakakalasing at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikaw ay maglihi at manganganak ng isang lalaki, walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging Nazarita sa Diyos mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. So dito sabi po ng Diyos, ang asawa po ni Manoah ay isa po siyang Baog. Di ba po? So ibig sabihin ay hindi pa po siya nagkaanak talaga. So ngayon po nagpakita po yung anghel ng Diyos sa kanya para siya po ay manganak ng isang lalaki. So ang isang lalaki po nito ay si Samson, yung isang lalaki. Kaya sabi po ng anghel ng Diyos, walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging Nazarita sa Panginoon. Kaya verse 7, ngunit sinabi niya sa akin, ikaw ay maglihi at manganak ng isang lalaki, kaya't huwag kang iinom ng alak o ng inumin nakakalasing at huwag kang kakain ng anumang maruwing bagay, sapagkat ang bata ay magiging Nazarita sa Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. So sabi po ng Diyos, kapag ipinanganak na po si Samson, wala pong daraan na pang-ahit sa kanyang ulo, and then hindi rin po siya iinom ng alak hanggang saan? Sa kamatayan, hanggang siya ay mamatay. Pero napakahalaga po sa atin na malaman ito, yung pagiging Nazarita. Di ba ho? So alam niyo po ba kung anong meaning po ng Nazarita? Yung meaning po ng Nazarita, ito po mismo, yung itinalaga niya yung kanyang sarili para po sa Panginoon. Kumbaga, isang panata po ito. Isang panata po ito para po sa isang tao na itinalaga niya po mismo yung kanyang sarili para maglingkod po sa Panginoon. So, ibig sabihin, mayroon siyang binitawang salita na ipinangako niya sa Panginoon na ganitong gagawin ko, hindi ako gagawa ng ganito, hindi ako
gagawa ng patuloy ng kasalanan sa iyong harapan. So may isang panata. Di ba po? Kaya sa atin, napakahalaga po sa atin na malaman natin kung gaano kahalaga po itong panatang ito. Hindi lamang po basta-basta tayo magbitaw ng salita sa ating bibig na hindi naman po natin kayang gawin. Kasi napakahalaga po yung panatang ito. Kaya ibinigay po ito ng Diyos sa panahon po ni Moises para po sa mga Israelita. Ang lahat ng mga naglilingkod sa Diyos ay dapat wala silang anumang kasalanan na gagawin sa harapan po ng Diyos, kundi patuloy lamang po silang maglingkod sa Diyos hanggang sila ay mamatay. Yun po yung meaning po ng Nazarita. So tingnan natin yung background po noon. Sa Bilang chapter 6, sa Bilang chapter 6, verse 1 hanggang 5. Bilang chapter 6, verse 1 hanggang 5. Babasahin ko po, sundan nyo. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang Nazareta upang italaga ang sarili para sa Panginoon, ay lalayo siya sa alak at sa matatapang na inumin. Siya'y hindi iinom ng tubang mula sa alak o anumang inuming nakakalasing, ni iinuman ng anumang katas ng ubas o kakain man ng ubas na sariwa o pinatuyo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagiging Nazareta, hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sapagkat sa lahat ng araw ng kanyang panata bilang Nazareta ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matapos ang mga araw ng pagkabukod ng kanyang sarili sa Panginoon. Siya ay magiging banal, kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. So, yung buong chapter po ng Bilang, chapter 6, ito po patungkol po sa Nazareta. So, marami pong batas dito patungkol po sa panata. Kaya napakahalaga po yung panata sa atin, di ba ho? Kaya tayo mga Pilipino, mahilig po tayo sa panata. Pero nababali naman po yung panata. Di ba? Lalo na po pag mahal na araw. So, doon na po nagsilalabasan yung mga panata ho ng mga tao. Pero hindi nila naintindihan kung gaano po ito kahalaga yung panata kapag ikaw ay nagbitaw sa salita ng Diyos. Ba anong sabi? Huwag kang iinom ng alak. Pero pagkatapos ng kanilang panata, sila po ay iinom ng alak. Di ba ho? So, tayong mga naligtas, so maaari ay nung naunawaan natin yung kaligtasan natin, ay nagbitaw din po tayo ng salita para po sa Panginoon. Yung pagiging panata po natin sa Panginoon. So, ganito ho kahalaga yung batas ng Diyos, kung gaano kahalaga ho yung panata. Yung Nazareta, ito po yung pagbubukod ng sarili mo para ho sa Panginoon. Na ipaubaya mo yung sarili mo para ho sa Panginoon at paglilingkod ho sa Kanya. So, maaari, bawat isa ho sa atin, may kanya-kanya ho tayong binitawang salita para po sa Panginoon. And then, marami ho dito sa Biblia na mababasa ho natin kung sino po ang naging Nazareta na itinalaga yung kanilang sarili para ho sa Panginoon. So tingnan din po natin sa unang Samuel. So alam mo natin yung kwento po ni Samuel at yung kanyang ina na si Ana, kung paano ho siya namanata ho sa Panginoon. Unang Samuel, chapter 1, verse 10 hanggang 11. Unang Samuel, chapter 11, chapter 1, verse 10 at 11. So sabi ho dito, si Ana ay labis na nabagabag at nananalangin sa Panginoon. Siya ay gumawa ng panata, ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at alalahanin ako at hindi ka lilimutan ng ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod
ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Di ba? So ito si Ana, ganito ho yung panata ho niya sa Panginoon na yung kanyang anak, bibigyan lamang ho siya ng anak, and then, ang unang anak na ibibigay niya, para ho sa Panginoon. Para ho sa Panginoon. Ang sabi, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. So ito ho yung panata ni Ana dahil siya po ay walang anak. Nainggit ho siya. Nainggit ho siya sa asawa na kanyang asawa. Di ba ho? Si Ana ay binigyan ho ng anak. Ito po mismo si Samuel. Ito ho yung kanyang ibinigay. And then, bukod pa ho doon, si Zacarias at saka si Elizabeth. So alam po natin na si Zacarias ay siya po mismo ay pari nung time ng mga Israelita. So sila po mag-asawa din po ay naglilingkod din ho sa Panginoon. Ngunit si Elizabeth po ay isa rin po siyang baog. No, isa rin po siyang baog at hindi rin po siya nagkaanak. Ngunit nung time na mag-aalay sila para ho sa Panginoon, nung pumasok ho si Zacarias, doon po mismo sa templo ng Diyos, nagpakita ang Diyos kay Zacarias, nagpakita ang anghel ng Diyos kay Zacarias na sinasabi na ang panalangin mo at ng iyong asawa ay tutuparin ng Panginoon. So tingnan ho natin sa Lucas chapter 1. Lucas chapter 1. Verse 12 hanggang 15. Lucas chapter 1, verse 12 hanggang 15. Babasahin ko po, sundan nyo. Na makita niya ang anghel, nasindak at natakot si Zacarias, subalit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang, sapagkat siya magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang inumin. Siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. So, ito po mismo, di ba? So, nakita natin yung mga background po ng example sa Biblia, kung sino po yung mga naging Nazirita na itinalaga ho ng Diyos or nagkaroon ho ng panata para po sa Panginoon. Kaya isipin ho natin mabuti na mahalaga po sa harapan ng Diyos kapag nagbibitaw ho ng salita, yung panata. Kasi sa panahon ho natin ngayon, marami pong hindi nakakaintindi kung gaano kahalaga ho yung panata sa harapan po ng Panginoon. Kaya sana naintindihan po ninyo yung meaning po ng Nazareta, no? Ayun po ay isang panata para po sa Panginoon. So balik po tayo sa main verse natin, sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11, verse 32 po, babasahin ko po, sundan nyo. At ano pa ang dapat kong sabihin, sapagkat kukulangin ako ng panahon, kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta. So, yung kagaya ng sinabi ko po, kukunin natin dito yung pananampalataya po ni Samson. Kaya napakahalaga ho na malaman po natin yung kanyang pananampalataya at yung kanyang simula ng kanyang buhay, no? Yung kanyang buhay po mismo. Kasi napakahalaga ho yung pananampalataya. Bakit ho dito, hindi ho nakasulat yung pananampalataya po ni Solomon? Bakit hindi ho nakasulat dito? Sinabi ho, pag-aralan natin yung pananampalataya ni Solomon. Ganito yan, dahil sa simula, naging maganda ho yung buhay ni Solomon, naging maayos ho siya sa harapan po ng Panginoon. Naging maayos yung kanyang buhay at pamamalakad niya sa harapan ng Panginoon, ngunit
Dahil sa kasalanan, ano ho nangyari? Dahil sa kasalanan na yan, nahati ho, na-divide ho yung kanyang kaharian. Di ba sinabi ho ng Diyos sa kanya na huwag kang mag-aasawa sa ibang mga kalahi, kundi ikaw ay mag-asawa lamang sa inyong sariling kalahi. Pero ano ho nangyari? Sumuway ho siya sa Panginoon. At hanggang sa kanyang kamatayan ay nagpatuloy ho yung kasalanan ito. Kaya hindi ho naging maganda yung buhay niya sa harapan po ng Panginoon. Kaya ganoon din po sa atin, sana sa pasimulan ng buhay ho natin na tayo naligtas, ay naging maayos ho tayo sa harapan ho ng Diyos hanggang sa kamatayan. Di bali nang sa simula ang Christian life natin ay pangit, ang wakas po nito ay dapat maging maganda. Maging maganda ho sana yung wakas ng buhay ho natin. Kahit si Samson ho sa simula ay maayos yung kanyang buhay sa harapan ho ng Diyos. Nagpatuloy ho siya sa kanyang gawain, and then sa kalagitnaan, nakagawa ho siya ng kasalanan sa harapan ho ng Diyos. And then bandang huli, nanumbalik ho siya sa Panginoon. Nanampalataya ho siya sa Panginoon, kaya yung wakas ng kanyang buhay ay naging maayos po sa Panginoon. Kaya napakahalaga ho yung pananampalataya. Kaya yung pananampalataya ho natin, dahil sa pananampalataya natin, tayo po ay mapupunta po sa langit. Dahil sa pananampalataya natin, tayo ho ay makakasama ho ng Diyos. Dahil sa pananampalataya natin, pinupuno ng Diyos yung puso natin sa Kanyang mga salita. Dahil ho sa pananampalataya ho natin. Kaya ganun na lamang kahalaga ho ito. Kaya Hebreo chapter 11, verse 6, sabi ho dito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Anong sabi? Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang tao na walang pananampalataya sa harapan ng Diyos, walang destinasyon yung kanyang buhay. Di ba ho? Yung destinasyon ng kanyang buhay sa impyerno. Ang destinasyon ng kanyang maling pananampalataya ay magbibigay sa kanya ng paghuhukom ng iyong maling pananampalataya. And then, ang sino mang lumalapit sa Panginoon at sumasampalataya sa Kanya, ay doon po mismo nalulugod ho yung Panginoon. Kaya ganun din ho tayo, nung lumapit ho tayo sa Panginoon, yung pananampalataya natin para ho sa Kanya, yung Panginoon ho ay lalong lumalapit ho sa atin. Lalo ho siyang lumalapit po sa atin. Kaya kung nababasa natin dito sa Biblia, sa Old Testament, kapag ang isang propeta o ang isang hari ay sumuway ho sa Panginoon, ano ang nangyari? Lumalayo ho ang Diyos sa kanila. Hindi sila naging matagumpay sa kanilang laban. Pero kapag sila po ay sumusunod sa Panginoon, doon po mismo ay nagiging matagumpay ho sila sa kanilang mga laban. Kaya yung pananampalataya ay napakahalaga at yung pagtitiwala ho sa Panginoon. Kaya alam natin na ang isang Kristiyano sa mundong ito ay dapat maging maayos po yung Christian life hanggang sa wakas. Okay sana kung yung pasimula ng Christian life natin hanggang kalagitnaan ay hindi maganda, yung wakas ho sana ay maging maganda ho sa harapan po ng Panginoon. Kaya nung naligtas ho tayo, sabi ng Diyos, patuloy kayong makinig ng aking salita. Patuloy kayong mag-aral ng aking salita. Para ano po? Para mas lalo ho tayong lumapit yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya saan nagsimula ho yung pananampalataya ho natin? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, dapat hindi ho maputol yung pakikinig ng salita ng Diyos nung simula na tayo ay maligtas. Kaya sa Roma chapter 10, verse 17, Roma chapter 10, verse 17. So basahin ho natin. Kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya sabi ng Diyos, yung pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. Nung nagsimula ho tayo makinig ho ng salita ng Diyos at nalaman natin
kung paano niya po tayo naligtas at nalaman natin kung paano niya nilinis ang lahat ng ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ho ng pakikinig ng salita ni Kristo. Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya hanggang ngayon, sabi ng Diyos, magpatuloy kayo sa pakikinig ng aking salita para ano po, tustusan nating sagana yung pananampalataya ho natin sa salita ni Kristo. Para yung Diyos po ay patuloy hong lumalapit ho sa atin lahat. And then, yung Diyos na nasa Biblia, ang Diyos ng hari ng lahat ng naririto. Wala hong ibang hari sa atin, kundi ang Diyos lamang. Kundi ang Diyos lamang na sinasampalatayanan ho natin, siya po mismo ay makapangyarihan sa lahat. Wala na hong ibang Diyos na makapangyarihan, kundi siya lamang. Kaya tingnan natin sa Jeremias chapter 10. Jeremias chapter 10. Verse 10. Jeremias chapter 10. Jeremias chapter 10 verse 10. Okay, so babasahin ko, sundan niyo lamang. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ang lupa'y nayayanig at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. So sabi ho dito, ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. So pinapakilala ho dito sa atin kung sino ho ang tunay na Diyos, kung sino ho ang tunay na Diyos na maaasahan sa lahat. Kundi yung Diyos po na nasa Biblia, ang Diyos ho ng mga Israelita, ang Diyos ho na naglalang ng lahat ng ito. Siya lamang ho ang pagkakatiwalaan po natin. Wala na pong iba. Kaya pinapakilala niya, sinasalaysay niya po yung kanyang sarili po dito para po sa atin lahat. And then, bilang pagtitiwala sa Diyos, kung meron ho tayong pananampalataya, di ba, buong buhay natin ay magtitiwala ho tayo sa Kanya. Di ba po? Magtitiwala ho tayo sa Kanya. So lahat po ba kayo ay nagtitiwala sa Diyos? Hanggang kamatayan, nagtitiwala po kayo sa Diyos? Yes. Dapat ganun. Bakit ho? Dito natin nalaman na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Pero, minsan, ang isang Kristiyano po ay nawawalan po ng pananampalataya. Hindi nawawalan ng pananampalataya, sorry po, kundi siya po mismo ay nangihina yung kanyang pananampalataya. Kapag nakakita ho siya ng mga problema, kahirapan, siya po mismo ay nangihina. Alalahanin po natin, sa talatang ito, yung Diyos natin ay makapangyarihan at siya lamang po ang gagawa at tutulong po sa atin lahat. Lalo-lalo na lahat ng mga pangangailangan ng mga Kristiyano, siya ho ang magpo-provide ng lahat ng ito. Kaya sabi niya, huwag ninyong isipin ang lahat ng yan. Mga alalahanin ay huwag ninyong isipin. Kundi isipin ninyo kung paano maging matibay at matatag ang inyong pananampalataya sa aking harapan. Kaya sabi ng Diyos, inalis niya ang lahat ng alalahanin sana. Kaya nilagay niya po dito sa Biblia. Kundi siya lamang ho ang pagkakatiwalaan natin lahat. Kaya sa Mateo chapter 6, Mateo chapter 6, verse 30 hanggang 33. Mateo chapter 6, verse 30 hanggang 33. So babasahin ko po. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niyang kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So sabi ng Diyos sa verse 30, ini-example niya po yung parang.
No? Yung kabundukan, tingnan po natin. Sino ang nag-aalaga sa kanila? Sino ang nagpapataba sa mga halaman? Sino ang nagpapakain ng mga hayop? Sino ang nag-aalaga sa kanila? Yung Diyos ang nag-aalaga sa kanila. Kaya yung mga ibon at mga hayop sa parang, so hindi sila nag-aalala kung ano ang kanilang kakainin. Di ba ho? Kaya sa kanila, sa pamamagitan nila, doon po mismo ay matututo ho tayo para ho sa atin. Kaya sabi ng Diyos, ano ang aming sinasabi ho sa atin? Huwag kayong mabalisa, sabi ho ng Diyos. Ito ho yung karaniwan na pang-araw-araw na ginagamit ho natin. Di ba ho? Yung ano ang ating kakainin, ano ang ating iinumin, ano ang ating isusuot. Ito yung araw-araw. Kaya ito yung mga iniisip ng mga tao na hindi ligtas. Ito yung mga iniisip ng mga tao na hindi ligtas. Kaya anong sabi? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Yung kakainin, iinumin at yung isusuot. And then sabi ng Diyos, sa verse, sa bandang gitna, sabi niya, batid. No? Napakahalaga ho ito. Batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. So batid ninyo, batid ng inyong Ama na nasa langit yung pagkain na kailangan, yung inumin na kailangan, yung isusuot na kailangan. Alam ng Diyos kung ano po yung kailangan natin. Pero, anong sabi ng Diyos? Kapag ibibigay niya ang lahat ng ito, yung pagkain, inumin at isusuot natin, sabi niya, unahin niyo muna ako. And then, ang lahat ng ito, ibibigay ko sa inyo. Unahin niyo muna ako, sabi ho ng Diyos. Hindi ho nagkulang yung Diyos ng paalala sa ating ho mga Kristiyano. Kaya sabi niya, hanapin niyo muna ako. Unahin niyo muna ako. Lahat ng ito, ibibigay ko sa inyo na hindi ninyo inaasahan. Darating at darating sa inyo. Kasi yun ang kailangan ho natin. Okay? So tingnan natin ulit ang kwento ho ni Samson. Sa Hukom chapter 14, balik ho tayo doon. Sa Hukom, chapter 14, verse 1 and 3, di ba sinabi ho ng Diyos sa kanila na huwag kayong mag-aasawa sa mga hindi ninyo kalahi. Pero dito po mismo ay nakita ni Samson ng isang napakagandang babae na nakakaakit-akit. Ito po yung sa mga lahi ng mga Filisteo. Kaya chapter 14, verse 1 and 3, lumusong si Samson sa Timna at sa Timna ay nakita niya ang isang anak, isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo. At siya ay umahon at sinabi sa kanyang ama at ina, nakita ko ang isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo sa Timna, kunin ninyo siya ngayon upang mapangasawa ko. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, wala na bang babae sa mga anak ng iyong kapatid o sa ating sa buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga dituling Filisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya para sa akin, sapagkat siya ay kaakit-akit sa akin. Di ba? So tingnan po natin, di ba? Si Samson, itinalaga ng Diyos na maglingkod ho sa kanya. And then, walang ahit na daraan sa kanyang ulo. So nakita niya yung isang babae na maganda sa lahi ho ng mga Filisteo. And then ano nangyari? Talagang ito ho ay kanyang ninamnam, kanyang gustong kunin ho ito. Pero ito ho ay plano ho ng Diyos para pabagsakin ho yung mga Filisteo. Kaya verse 4, ngunit alam ng kanyang ama at ng kanyang ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina na iyon ay mula sa Panginoon sapagkat siya'y humanap na pagkakataon laban sa mga Filisteo. Nang panahong iyon ay nangingibabaw ang mga Filisteo sa mga Israelita. Dahil sinako po yung mga Israelita ng mga Filisteo. Kaya naghihirap po sila sa loob po ng 40 years. Naghihirap po sila sa loob po ng 40 years. Kaya dito po mismo ay nakikita natin kung gaano ho makapangyarihan at malakas ho si Samson. Di ba? Kaya dito,
habang siya ay nakikipaglaban, yung Espiritu ng Panginoon ay lumukob ho sa kanya palagi. Kapag meron ho siyang laban. Kaya yung lakas ho ni Samson ay nanggagaling ho sa Panginoon. Diba? Halimbawa, kapag inaatake ho kayo ng leon, ano ho ang una niyong gagawin? Makipagsuntukan? O hahanap ho kayo ng pamalo para siya ay matalo? Pero si Samson ho, sa pamamagitan ho ng kanyang mga kamay, ay niluray-luray niya yung leon sa pamamagitan ng kanyang kamay. Na parang isang anak ng kambing na binali niya ho lahat sa pamamagitan ho ng kanyang kamay. Kaya dito sa verse 6, chapter 14, verse 6, so sabi ho dito, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at niluray niya ang ng kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuluray ng isang batang kambing. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. So dito ho nakita ho natin na nagpakita ho ng kapangyarihan ang Diyos sa pamamagitan ho ni Samson. Di ba? So sa atin din ho, ganun din. Alam natin na ang ating katawan ay nananahan ho ang banal na Espiritu. Nananahan ang banal na Espiritu. Kung ito po ay palagi natin pakakainin ng spiritual na gatas, ay ito po mismo ay lalakas din ho yung Espiritu na nasa atin. Kaya dito nakita ho natin na ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa Kanya. So parang sumanib ho sa Kanya, nilimliman ng banal na Espiritu. Naging malakas ho si Samson. And then, nung si Samson po ay ikakasal na dito po mismo sa kanyang pagiging asawa, so dito ho mismo, ano ho ang nangyari? So sabi ho ni Samson, nagkaroon ho siya ng bugtong. No? Mahilig po ba kayo sa bugtong-bugtong? Di ba? Si Samson ho, ganun din. Ano ho ang sabi ho ni Samson? Sa verse 12 at 13, sabi ho dito, at sinabi ni Samson sa kanya, bubugtungan ko kayo, kayo ngayon, kung masasagot at mahuhulaan ninyo sa akin sa loob ng 7 araw ng handaan, at inyong mahuhulaan, bibigyan ko kayo ng 30 kasuotang lino at 30 magagarang bisan. Ngunit, kung hindi ninyo masasagot sa akin, ay bibigyan ninyo ako ng 30 kasuotang lino at 30 magagarang bisan. At kanilang sinabi sa kanya, sabihin mo ang iyong bugtong upang aming marinig. So, di ba ho, bago ho siyang ikasal, sabi ho niya sa mga Palestino, magkaroon ako ng bugtong sa inyo. Bugtong-bugtong. Di ba ho? So dito po mismo, ano ho yung bugtong-bugtong niya? Chapter 14, verse 14, sabi ho dito, at sinabi niya sa kanila, mula sa mga ngain ay lumabas sa pagkain, mula sa malakas ay may lumabas na matamis. Ngunit hindi niya masagot ang bugtong sa loob ng 3 araw. So sabi ho dito, ito ho yung kanya bugtong. Mula sa mga ngain ay may lumabas na pagkain, mula sa malakas ay may lumabas na matamis. So ito ho yung kanyang bugtong. So naalala ho ninyo, nung nakipaglaban ho siya sa leon, di ba? Nung nakipaglaban ho siya sa leon, and then kapag siya ay pabalik na sa kanyang ama at kanyang ina, ano ho ang nakita niya sa leon? Ha? Pulot. Yun ho yung kasagutan. Doon po mismo sa bugtong ho ni Samson. Pero, ito ho ay hindi ho nasagot. Hindi ho nasagot ng mga Filisteo. Kaya, binantaan ng mga Filisteo yung mapapangasawa niya. Sabihin mo sa iyong magiging asawa na sabihin sa iyo yung sagot ng kanyang bugtong. Kung hindi, papatayin namin yung iyong mga pamilya. Kaya doon po mismo, nagandara pa ho yung kanyang pangasawa na sabihin ni Samson sa kanya kung ano ho yung kasagutan. Kaya sinabi ho ni Samson sa kanya yung kasagutang ito. Yung sagot ho, sa verse 18, sabi ho dito, nang ika-7 araw, bago lumubog ang araw, sinabi ng mga lalaki
ng lungsod kay Samson, ano kaya ang lalong matamis kaysa pulot? Ano pa kaya ang lalong matamis kaysa leon? At sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo nag-aararo sa pamamagitan ng aking dumalagang baka, hindi sana ninyo nasagot ang aking bugtong. Anong sagot? Ano kaya ang lalong matamis kaysa pulot at ano kaya ang lalong malakas kaysa leon? Ito ho yung kasagutan dahil siya po mismo ay nakipaglaban ho sa leon, and then pagbalik niya, may nakita ho siyang pulot ho doon at kinuha niya yung pulot at ibinigay niya ho sa kanyang mga magulang. Kaya yun po yung sagot sa bugtong ho ni Samson. Kaya dahil sa kasagutan na yan, ano ho yung dapat niyang gawin? Ibibigay niya po ba yung gantimpalang iyon sa mga nakasagot? Yes, ibibigay niya yung gantimpalang iyon sa mga nakasagot. Kaya verse 19 po, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya. At siya'y lumusong sa Askalon, pumatay siya ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang kanilang samsam at ibinigay ang mga magagarang bihisan sa mga paliwanag ng bugtong. Ang kanyang galit ay nagningas at siya'y umahon sa mga bahay ng kanyang ama. Kaya kinuha niya ho yung gantimpala para ho doon sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Kaya yung nakipaglaban ho siya sa Askalon, muli ho umanib ho o lumukob yung Espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya naging malakas ho siya ulit. Naging malakas po siya ulit. Kaya ibinigay ho ito ni Samson. Ngunit, ito ho mismo ang nangyari. Pagbalik ho ni Samson, ano ang nangyari sa kanyang asawa? Ibinigay ho doon sa kanyang abay. Kaya yung galit ulit ni Samson ay lubos ho nag-alab yung kanyang galit. Dahil yung kanyang magiging asawa ay ibinigay ho doon sa kanyang abay. Kaya tingnan ho natin, ang galit ho niya sa mga Falisteo, pumunta ho siya sa kagubatan at ang huli po siya ng mababangis po na hayop. Mababangis ho na hayop. At doon po mismo, pinagtatali-tali ho niya yung mga buntot at sinindihan para masunog ho yung mga trigo ng mga Falisteo. Yun po yung kanyang ganti. Kaya tingnan natin, chapter 15, verse 4 at 5. At humayo si Samson at humuli ng 300 asong gubat at kumuha ng mga sulo at pinagkabit-kabit ang mga buntot at nilagyan ng sulo sa pagitan ng bawat dalawang buntot. Nang kanyang masindihan ang mga sulo, ay kanyang pinakawalan ang mga asong gubat sa nakatayong trigo ng mga Falisteo at parehong sinunog ang mga mandala at ang nakatayong trigo, gayon din ang mga taniman ng mga olibo. Ganito ho yung kanyang galit sa mga Falisteo. Pero ito po mismo ay paraan ho ng Diyos para matalo ho yung mga Filisteo. Para matalo ho yung mga Filisteo. Kaya dito po mismo, nung nakita ho ito ng mga Filisteo at tinanong nila kung sino ang may gawa ng lahat ng ito. Kaya sinabi ho ng mga tao, si Samson ang gumawa ng lahat ng ito. Sinunog niya yung ating triguhan. Sinunog niya yung ating mga olibo. Kaya yung Diyos po mismo ang gumawa ho ng paraan at pinapakita ho sa mga tao kung gaano ho makapangyarihan yung Diyos. Kaya sa pamamagitan ho ng kwento dito ni Samson, pinapakita ho sa atin ng Diyos na makapangyarihan siya. Yung Diyos na nililingkuran natin ay makapangyarihan siya. Walang ibang Diyos na makapangyarihan kundi ang Diyos na nasa Biblia, na pinaglilingkuran ho natin. Sa pamamagitan nito sa kwento ni Samson, pinapakilala niya yung kanyang kapangyarihan para po sa atin. Kung paano ho tayo maging malakas sa pamamagitan po niya. Kaya dito ho mismo, yung mga Filisteo ay nagalit. Kanino ho nagalit ang gusto? Kay Samson. And then, nagalit din po yung mga Filisteo doon sa magiging kanyang asawa at sa mga magulang ng babae. Dahil ibinigay niya yung kanyang anak doon sa abay. Kaya ganun ang galit ni Samson. Kaya ano nangyari? Sinunog din ho ng mga Filisteo
yung ama ng babae at saka yung babae. Sinunog din po ito. Kaya tingnan natin sa verse 6, nang magkagayon sinabi ng mga Filisteo, sinong gumawa nito? At kanilang sinabi, si Samson na manugang ng taga-Timna, sapagkat kanyang kinuha ang asawa niya at ibinigay sa kanyang abay. Kaya't umahon ang mga Filisteo at sinunog ang babae at ang kanyang ama. Dahil sa pagkakamaling ito. Di ba ho? Dahil sa pagkakamaling ito, sinunog ng mga Filisteo yung babae na maging pangasawa niya at yung ama ng babae ay sinunog dahil dito sa pagkakamaling ito. Pero yung Diyos po mismo ang gumawa ho ng paraan. Kaya, yung mga Filisteo ay umisip ho ng paraan kung paano ho nila mapatay ho si Samson. Dahil nalaman nila na si Samson ho ay malakas, hindi nila ho matalo-talo. Kaya ano ho ang nangyari? Yung mga Filisteo ay pumunta ho sa Juda. Pumunta ho sa Juda at sinabi ho doon na sinabi ho ng mga taga-Juda, bakit kayo naparito? Bakit ho kayo naparito? At sinabi ng mga Filisteo, hulihin ninyo si Samson. Kaya si Samson ho, nagtago ho sa pagitan ho ng mga bato. Kaya doon ho mismo, kinausap ho ng mga taga-Juda si Samson para ho lumabas. Para ho lumabas. Kaya doon po mismo, ay tinalian ho siya ng mga Juda at ibinigay ho doon sa mga Filisteo. Pero, yun po mismo ay paraan po ng Diyos. So tingnan natin, verse 14 hanggang 16. Nang siya'y dumating sa Lihi, ang mga Filisteo ay nagsisigawan samantalang kanilang sinalubong siya, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at ang mga lubid na nasa kanyang mga bisig ay naging parang lino na marupok sa apoy at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. Siya ay nakakita ng isang sariwang panga ng asno at iniunat ang kanyang kamay at dinampot iyon at ginamit sa pagpatay ng 1,000 lalaki at sinabi ni Samson sa pamamagitan ng panga ng isang asno ay nagkabuntun-buntun sa pamamagitan ng panga, ang isang asno ay pumatay ako ng 1,000 lalaki. So, ano ho nangyari? So dito, muli hong lumukob ang Espiritu ng Diyos kay Samson. Di ba? Dahil meron pa po silang relasyon sa isa't isa. Hindi pa po napuputol ang relasyon nila sa isa't isa. Nandoon pa ho. Ano ang sabi ng anghel ng Diyos sa kanyang ina? Walang daraang pang-ahit sa kanyang ulo. Kaya nandoon pa rin yung kalakasan ho ni Samson at yung relasyon ng Diyos at saka sa kanya. Kaya tuwing nakipaglaban ho siya, yung Espiritu ng Diyos ay lumukob ho ulit sa kanya. Kaya naging malakas ho si Samson. Kaya doon po, patuloy ho kumikilos ang Diyos para ho kay Samson. Nakikita ho natin. Kaya kung mababasa natin ang chapter 13 hanggang chapter 15, doon ho mismo nakikita natin kung paano ho kumilos ang Diyos sa pamamagitan ho ni Samson. Kung paano siya naging malakas. Ngunit, ito ho ang dahilan kung bakit nanghina ho si Samson. Una, nakita niya ang isang babaeng maganda. Di ba ho? Kaya gustong-gusto niya ho ito. Yung unang babae na nakita niya, yun po yung gusto niya mga pangasawa sa unang kwento na ibinigay ko po sa inyo. Pangalawa, ito ho mismo si Delilah. Dito ho mismo, bawat pagtingin ay maganda ho sa kanya. Kaya, sa Hukom chapter 16, verse 1, sa Hukom chapter 16, verse 1, sabi ho dito, minsan ay pumunta si Samson sa Gaza at nakakita siya roon ng isang bayarang babae at ito'y kanyang sinipingan. Verse 4 hanggang 5, pagkaraan ng ilang panahon, siya'y umibig sa isang babaeng taga-Libis ng Surik na ang pangalay Delilah. Pinuntahan ng mga pinuno ng mga Filisteo ang babae at sinabi sa kanya, akitin mo siya, alamin mo kung bakit napakalakas niya at sa anong paraan kami magtatagumpay laban sa kanya.
upang aming matalian at matalo siya. Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pilak. Di ba po? So dito ho mismo, nakita niya si Delilah. Si Delilah ay maganda sa kanyang paningin. Kaya sabi ho ng mga Palestino, akitin mo siya. Akitin mo siya, and then alamin mo kung ano ang kanyang kalakasan. Una, si Samson ay nagkamali sa una dahil sa kanyang bugtong-bugtong. Di ba? Dahil din ho sa babae, sa matamis na pananalita ho ng babae. Ganon din ho dito. Dahil ho sa tamis na pananalita din po ni Delilah, dito rin po mismo nahulog ho si Samson. Nahulog ho si Samson. So una, sabi ho ni Samson, yung unang sinabi ho ni Delilah, sabihin mo sa akin yung inyong kalakasan at ano ang inyong kahinaan para ikaw ay matalian at matalo. Kaya sabi niya, unang binigay niya sa verse 7, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na hindi natuyo ay hihina ako. Anong sabi? Tatalian ho siya ng sariwang yantok ay hihina ako. Ginawa ho ito ni Delilah. Tinalian niya at tinawag ho yung mga Filisteo. Ngunit ano ho nangyari? Kinalagan na putol ulit ito. And then, natalo niya ulit ang mga Filisteo. Pagkatapos nito, inulit ulit ni Delilah sa kanya. Pangalawa, sabi niya, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit ay hihina ako. Sa verse 11, di ba? Hihina ako kung tatalian nila ako. Ito po ba ay totoo o hindi? Hindi pa rin ho ito totoo. Di ba ho? Tinalian ulit siya ni Delilah, pero ulit ho ito ay naputol at natalo niya ulit ang mga Filisteo. And then pangatlo, sabi ho dito, kung inyong sasabihin kung iyong hahabihin ang 7 tirintas ng aking ulo ay hinabing kayo at higpitan mo ng pang-ipit, manghihina ako. Kaya ito ho mismo ang sinabi ni Samson, yung sa kanyang ulo, yung kanyang buhok, 7 tirintas. Pero ano ang nangyari ito? Dito na ho mismo ay tumawag ho si Delilah ng mga aahit para putulin ho yung buhok niya. Ahitin ho ito. Dahil pinatulog ho ni Delilah ng mahimbing, ito ho si Samson. Kaya tumawag ho siya ng mga ahit ng kanyang ulo. Kaya, verse 17, sabi ho dito, kaya't binunyag niya kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na dumaraan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging Nazareta sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay sa akin ang aking lakas. Ako'y hihina at magiging kagaya ng sinumang tao. Kaya ito ho mismo sinabi ho ni Samson. Sinabi niya ho mismo yung katotohanan kay Delilah. Kaya dito, pinatulog ho ni Delilah si Samson at tumawag ho ng pang-ahit na mag-aahit dun sa buhok ni Samson. Kaya doon po mismo, nung naputol, nanghina ho si Samson. Wala ho siyang kamalay-malay na yung kanyang buhok ay putol na. Wala ho siyang kamalay-malay. Kaya, verse 19 hanggang 20, sabi ho dito, kaya't pinatulog ito sa kanyang kandungan, at nagpatawag siya ng isang lalaki at pinaahit ang 7 tirintas sa kanyang ulo at nagsimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala. Sinabi niya, narito ang mga Filisteo, Samson. At siya ay gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas sa nagaya ng dati, ako'y magpupumiglas, ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. So, ganun kahalaga nung nalaman ho natin yung meaning ho ng Nazareta. Yung panata ho ay napakahalaga sa harapan ho ng Diyos. Once na binali mo ito at sumuway ka, ay manghihina o lalayo sa iyo ang Diyos. Kaya kung tayo din po bilang isang Kristiyano, di ba, sa
pananampalataya ho natin, kapag tayo ay pinutol ho natin yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, ano ho yung pakiramdam ho ng isang Kristiyano? Di ba ho nangihina siya? And then, yung sanlibutan, dahan-dahan lumalapit sa kanya. Bubulagin siya ng sanlibutan. Ipapakita lahat ng sanlibutan ito yung magagara at magaganda para ho sa kanya. Kaya, ganun ho nangyari kay Samson. Humiwalay yung lakas ng Panginoon sa kanya nung pinutol ho yung kanyang buhok. Kaya ano ho nangyari? Nanghina ho siya, hindi tinalian ho siya ng tanikala ng mga Filisteo. Nahuli ho siya. And then, dinukot din po yung kanyang mga mata ng mga Filisteo. Ganun ho ang nangyari. Kaya, verse 21, basahin ho natin, verse 21. Hinuli siya ng mga Filisteo at dinukit ang mga mata. Ang mga mata, kanilang dinala siya sa gasa at ginapos siya ng mga tanikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Ito ho yung naranasan ni Samson nung siya po mismo ay sumuway ho sa Panginoon. Sinabi niya ho yung kanyang panata. Yung kahinaan niya ay sinabi niya ho sa babae, kay Delilah. At yun po mismo ay nangyari ho sa kanya. Dinukot ho yung kanyang mga mata dahil sa kanyang kasalanan. Di ba sinabi rin ho ng Biblia, kapag nagkasala ang iyong mata, dukutin mo ang isa. Di bali nang mawalan ka ng isa, kaysa mapupunta ka saan? Sa impyerno. Di ba? Kaya doon po mismo, dinukot ho yung mga mata ni Samson dahil sa kanyang pagkakamali. Kaya ho dito, ang kapangyarihan ho ng Diyos ay lumayo ho sa kanya. And then, sa huling lakas ho ni Samson, muli ho siyang nanampalataya ho sa Panginoon. Muli ho siyang nanampalataya ho sa Panginoon para bumagsak ho ito yung mga Filisteo. Di ba, tinali ho siya. Sinabi niya sa binata, iabot mo sa akin yung tali. Iabot mo sa akin mga kamay. Tinali ho siya sa 2 poste. Kaya doon po mismo, nanalangin ho siya sa Panginoon. Nanalangin ho siya sa Panginoon. Kaya tingnan natin sa 25, verse 25 hanggang 26. So tingnan po muna natin ito. At nangyari, nang matuwa na ang kanilang mga puso, ay kanilang sinabi, tawagin si Samson upang siya'y ating paglaruan. At tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya'y pinaglaruan nila. Siya'y kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. Sinabi ni Samson sa binatang lalaki na umaakay sa kanya sa kamay, ipahawak mo sa akin ang mga haliging kinasasaligan ng bahay upang aking mahiligan. So ito ho yung kanyang sinabi. So dito po mismo, sabi ho, pinaglaruan pa po siya. So ibig sabihin, kinutya pa po siya ng husto. Di ba? Nasana yung lakas mo, Samson? Ipakita mo ngayon yung iyong mga lakas. Sa Christian life din po natin, kapag nakikita din po ng mga unbelievers na tayo po ay nangihina, kukutyain din po nila tayo. Di ba born again ka? Di ba anak ka ng Diyos? Bakit maraming mga problema dumarating sa'yo? Bakit ikaw ay nangihina? Bakit hindi ka na nagcha-church? Dati, masigla ka nagcha-church, pero bakit ngayon ay hindi ka na nagcha-church? No? Maaari ganun ang gagawin sa atin. Kagaya ho ni Samson. Dahil lumayo ho siya at pinutol niya yung relasyon nila sa Panginoon. Kaya ganun din ho. Sana hindi ho ito maputol yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya dito, si Samson ho, sa huling lakas niya, ay ibinigay niya ho ito para pabagsakin ho itong mga Filisteo. Dahil sa kapistahan ho nila, nandoon ho lahat ng mga leaders ng mga Filisteo at ng mga ibang mga Filisteo nagdiriwang dahil sa kapistahan. Kaya doon po mismo, si Samson ay nanalangin ho muli sa Panginoon. Kaya, verse 28 hanggang 30, pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoon Diyos, itinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idalangin ko sa iyo sa iyong palakasin mo ako na minsan lamang, O Diyos, upang maipaghiganti kong minsan sa mga Filisteo ang aking 2 mata. Si Samson ay humawak sa dalawang gitnang haligi na kinasaligan
ng bahay at hinilig ang kanyang mga balikat sa mga iyon, ang kanyang kanang kamay sa isa at ang kanyang kaliwa sa kabila. Sinabi ni Samson, hayaan mo ako'y mamatay na kasama ng mga Filisteo. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy, ang mga namatay na kanyang pinatay ay kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya noong siya ay buhay pa. So dito mismo nakita natin, sa kabila ng kahirapan ni Samson, muli siyang lumapit sa Panginoon na sinasabi, Panginoon, sa huling lakas ko, dinggin mo ako. Alalahanin mo ako na may paghiganti ko lamang yung 2 mata ko na dinukot nila. Ano ang nangyari? Ang lakas ni Samson ay bumalik sa kanya at bumagsak ito yung buong bahay at yung mga Palisteo ay namatay doon. Kaya ganun din po sa atin, kapag tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya, manumbalik tayo sa Diyos. Siya po mismo ay tutulong sa atin. Tutulong sa atin. And then, yung kalakasan na ibibigay sa atin ng Diyos, ibuhos natin para sa Kanya. Dahil yung buhay natin sa mundong ito, sabi ng Biblia, 70 to 80 years lamang yung buhay natin. Sa edad yung yan, ilang taon na lamang tayo dito sa mundong ito. Ilang taon na lamang tayo sa mundong ito. Kaya ganun na lamang po, dapat na mapaglingkod tayo sa Panginoon. Kaya dito, buong lakas ni Samson hanggang sa huling kamatayan niya ay ibinigay niya para pabagsakin itong mga Filisteo. Kaya tayo mga Kristiyano, sa huling lakas natin, dapat hindi tayo manghina, and then magpatuloy tayo sa ating mga gawain at hindi tayo dapat magpapahinga. Kundi continuous yung gawain natin na paglilingkod sa Panginoon. Kaya Isaías chapter 62, Isaías chapter 62, verse 6 hanggang 7. So basahin natin ang sama-sama. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, O Jerusalem. Sila'y hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga umaasa sa Panginoon, huwag kayong magpahinga at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa maitatag niya ang gawing kapurihan ang Jerusalem sa daigdig. Ano ang sabi? Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. At huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan. Ito ang sabi ng Diyos para sa atin. Huwag kayong magpahinga. Ang inyong lakas ay ibuhos ninyo sa huling araw ninyo. Kagaya ni Samson. Anong sabi ni Samson? Sa Hukom, chapter 16, verse 30, hayaan mo akong mamatay na kasama ng mga Filisteo. Di ba Hayaan ninyo ako na mamatay kasama ng Filisteo sa huling lakas niya. Kaya sa atin, sana ganun din po ang buhay Kristiyano natin. Yung lakas natin, temporary lamang sa mundong ito. Yung buhay natin, temporary lamang sa mundong ito. Kaya sana, ang lahat ng kalakasan natin, ibibigay natin sa Panginoon. Kaya Ecclesiastes chapter 7, verse 10, basahin din po natin, Ecclesiastes chapter 7, verse 10. Okay, so kung nariyan sama-sama natin itong basahin. Huwag mong sabihin, bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito, sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito. So sabi, bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito? Tingnan po natin. Nung tayo po na makasalanan sa harapan ng Diyos, nung hindi pa po tayo nakapakinig ng salita niya, ang pangit ng buhay natin. Punong-puno ng kasalanan sa harapan po ng Diyos. Di ba po? Pero, nung nakinig tayo ng kanyang salita at nanampalataya tayo sa kanyang ginawa na pagliligtas para sa atin, naging maayos, dahan-dahan yung Christian life natin. Naging maayos yung buhay natin.
dahil sa pagkakilala natin sa tunay na Diyos. Pero, sa kalagitnaan ng Christian life natin, marami hong bagyo o unos na dumarating sa buhay natin. Pero, dapat doon, hanggang sa wakas ng buhay natin, huwag tayong bumagsak, huwag tayong manghina. Di bali ng pangit ang kalagitnaan ng Christian life natin, dapat hanggang sa kauli-hulihan ng lakas ng buhay natin, ay hindi maging pangit yung Christian life natin, kundi maging maayos at maganda sa harapan po ng Diyos. Ganon dapat yung buhay natin. Kaya sabi, bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito? Di ba? Di ba halin ng pangit sa simula, maging maganda naman sa pangwakas ng buhay natin. Huwag natin gayahin si Haring Solomon. Sa una maganda, pero bandang huli ng kanyang buhay ay pangit. Patuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya last po, Kawikaan, chapter 23. Kawikaan, chapter 23, verse 17 to 18. Kawikaan, chapter 23, verse 17 to 18. Okay? So, kung nariyan na, sama-sama natin basahin. Huwag mainggit ang inyong puso sa mga makasalanan, kundi magpatuloy ka sa takot sa Panginoon sa buong araw, sapagkat tunay na may kinabukasan at ang iyong pag-asa ay hindi mapaparam. Anong sabi? Huwag tayong mainggit. Yung ating puso, huwag tayong mainggit sa sanlibutan. Huwag tayong mainggit kung ano yung ginagawa ng mga makasalanan. Kundi magpatuloy tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay natin na magkaroon ho tayo ng takot sa Panginoon. Huwag tayo mainggit. Huwag ho tayo tumingin kay Delilah. Huwag ho tayo tumingin kay Delilah. So marami sa mundong ito, puro Delilah. Magaganda, magaganda. Di ba ho? Sa mundong ito, marami hong mga Delilah sa mundong ito. Kaya wag na wag ho tayong tumingin ho doon. Dahil sa pamamagitan ho ni Delilah, matitisod tayo. Manghihina tayo. Manghihina yung ating pananampalataya. Kaya sana, ang bawat Kristiyano, sa verse 17 to 18 na nabasa natin sa Kawikaan, maging alaala ho ito sa atin na huwag tayong mainggit sa paggawa ng, huwag tayong mainggit sa mga gawa ng mga makasalanan. Kundi araw-araw ay magkaroon ho tayo ng takot ho sa Panginoon. Araw-araw, magkaroon ho tayo ng takot ho sa Panginoon. Dahil yung Diyos, simula nang naligtas tayo, kasama ho natin araw-araw. Magkaroon ho tayo ng takot para ho sa sarili natin at para ho sa Panginoon. So sana, yung napag-aralan natin patungkol sa pananampalataya ho ni Samson, kung paano siya nanumbalik sa kahinaan at sa kanyang ginawang kasalanan sa harapan ng Diyos, ayun po mismo ay maging aral ho ito sa atin at kung paano ho rin tayo manumbalik para ho sa Panginoon. So hanggang dito lamang, lahat ho tayo ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa maiksing oras na ito, sa napagbulay-bulayan po namin sa iyong banal na kasulatan sa pamumuhay at pananampalataya ho ni Samson. Naway, magkaroon ho kami ng aral sa pamamagitan ho ng kanyang kwento, ng kanyang buhay. Maraming salamat ho, Panginoon. At ingatan niyo po yung mga brothers and sisters sa buong linggo ng kanilang pamumuhay po, Panginoon. At ikaw nawa ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan physically at higit sa lahat, spiritually po, Panginoon. Ingatan niyo po yung bawat isa. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung pagbalik ho ng aming senior pastor, si Pastor Choi, dito po mismo sa Tanawan Church, na ingatan niyo po siya sa kabila ng pangangaral niya doon po sa Guam, para ho sa mga naliligaw na kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig para po sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.